Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Iisa lang po ba pinagpala ng Lord? Amen! Amen! So palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Isa po muling kagalakan na muli ay tumayo sa inyong harapan upang magpahayag ng banal na salita ng Diyos na ating pagsasaluhan sa umagang ito. Amen po ba? Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen! So ating pong pag-aralan sa umagang ito ay sa Romans chapter 8 po, verses 1 to 14. Babasahin ko po sa inyo. Sabi rito, kaya nga hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalayan ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong ito'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may isakatuparan sa atin na mamumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilik ng laman ay nahumaling sa mga bagay ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahumaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bangabat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos din yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa magitan ng kanyang Espiritong naan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamumuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay niyo sa magitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po muli sa umagang ito na muli, Panginoon, narito kami, dinako mo sa iyong baysambahan upang kami po ay sama-sama, Panginoon, na makinig ng iyong mga banal na salita upang magbigay kalusugan, kagalingan at kalakasan po ng aming buhay spiritual, O God. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng narito, patuloy mong buksan ang aming mga spiritual na puso, mata, kaisipan at tainga upang manawa naming mabuti ang mga salita mo na nais mong ipahayag sa amin, sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Ang iyong abang lingkod, patuloy mo rin siyang gamitin, Panginoon, at patnubayan ng iyong banal Espiritu Santo ang kanyang puso't isipan, kalooban, damdamin upang ang mga lalabas lamang sa kanyang mga labi ay mga salitang galing sa iyo, O God, at patuloy mo siyang ibaba sa pinakamababang antas na dapat niyang kalagyan upang ikaw lamang ang may taas at maparal sa kanyang buhay. Balutin mo po ng banal na presensya, O God, ng lugar nito, Ama, in Jesus' mighty name. Amen. Isa lang ang pumalakpak. Palakpakan natin ang Panginoon, hindi ang tao. Ito po'y pinamagatan ko po itong pamumuhay ayon sa Espiritu at hindi sa laman. Dito po sa mga talatang ito ay ipinapakita po ni Pablo ang dalawang klase ng pamumuhay. Yung una, pamumuhay ukol sa laman na ito ay humahantong sa kasalanan, sa kaguluhan at sa kamatayang espiritual o sa kaparusahan. At yung ang pangalawa naman po, ito ay pamumuhay ayon sa Espiritu Santo na kung saan ito ay magdudulot sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, ng tagumpay at tunay na buhay. Amen po? So, nasaan po ba tayo sa kalagayan natin ngayon bilang tayo ay nakipag-isa na kay Kristo? Diba? Anong sabi rito sa verse 1? Na hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sino pa ba rito ang nakipag-isa na kay Kristo? Kasi kung hindi tayo nakipag-isa kay Kristo, hindi tayo
nanalig na napalataya sa Kanya, hindi natin siya tinanggap na ating Panginoon tagapagligtas, wala po tayo sa lugar na ito. Amen po ba? Kaya, sabi rito, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, hindi na tayo na maparusahan, hahatulan upang maparusahan. Bakit? Sapagkat kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, ang sabi rito sa verse 2, wala na tayo sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Bakit sinasabi rito na tayo ay wala na sa batas ng kasalanan at kamatayan? Sapagkat palalayain po niya tayo sa batas ng kasalanan. Hindi na tayo lalabag sa batas ng Diyos. Sa oras na tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, kaya tayo ay yung ating, kumbaga, wala na tayo sa kasalanan na ito ay hantong sa kamatayang espiritual. Kaya dahil pinalaya na tayo ng batas ng espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. So paano tayo pinalaya? Dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon at pinalaya rin niya tayo sa espiritong nagbibigay buhay. Sino yun? Yung Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoon noong oras na siya ay ating tinanggap na ating Panginoon at tagapagligtas. Nung tayo ay nakipag-isa na sa Kanya, nung tayo ay sinuko na natin ang ating buhay sa Kanya, ipinagkaloob niya sa atin ang Holy Spirit upang tayo ay palayain sa lahat ng batas ng kasalanan. Kasi kung nasa iyo ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin o mag-guide sa atin upang tayo ay makalaya sa batas ng kasalanan. Kasi ang batas ng kasalanan, ang batas, pag sinuway ito ay kasalanan. At ang kasalanan ay humantong saan? Sa kamatayang physical at spiritual. So, tayo po bilang nakipag-isa na kay Kristo, malalaman po natin ngayon kung tunay nga ba na ang ating buhay ay na kay Kristo. Kung tunay nga ba na tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Kung tayo nga ba, kung saan tayo namumuhay. Sa dalawang klase ng pamumuhay. Tayo ba ay namumuhay ukol sa laman o tayo ay nabubuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Ba't kayo pag tumatayo dito, kumakakilala muna ko. Amen. So sabi rito sa verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sino ang gumawa? Ang Diyos. Kasi tayo na mga tao, tayo ay mahina, tayo ay makasalanan. Ito ay dumaloy sa atin, ang kasalanan ito dahil sa ginawa ng ating mga ninuno mula kay Adan at ni Eva. Kaya hindi pa man tayo ipinanganak sa mundong ito, ang kasalanan ito ay dumadaloy na sa bawat isa sa atin. Amen po ba tayo doon? Dahil ito ay galing kay Adan at ni Eva at ito ay dumaloy sa bawat isa sa atin. So, ang lahat ng tao ay nagkasala. So, hindi natupad yung pagsunod natin sa kautusan. Kasi nga po, ang tao ay mahina. Ang tao ay nagkakasala, oras-oras, minuto kahit sa isipan natin. Tayo po ay laging nagkakasala. Amen? Kaya sinugo anong ginawa ng Diyos. Dahil nakita ng Diyos yung ating kahinaan na talagang tao ay likas na may kahinaan. So anong ginawa ng Ama? Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong ito hinatulan niya ang kasalanan. So ang kanyang anak bumaba dito sa lupa sa pamamagitan ni Maria, ng Holy Spirit ay pumasok sa sinapupunan ni Maria upang siya ay magkaroon ng laman at isilang upang ihandog niya ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo upang hatulan niya ang kasalanan. Dibaga, siya ay pinarusahan. Kumbaga, ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, ang kasalanan nating lahat ay kinuha ng Panginoon at dila niyang bihag doon sa cross ng Kalbaryo. Siya po ang nagdusa para bayaran ang ating mga kasalanan sapagkat hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi sapat ang ating mabuting gawa. Hindi sapat na tayo ay maging isang mabuting tao sapagkat hanggat tayo ay walang pakikipag-isa kay Kristo. Hindi siya maging Panginoon ng ating mga buhay. Ang ating mabuting gawa ay maruming basahan lamang sa harapan ng Ama. So hindi sapat iyon. Kaya anong sabi sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So kaya binigyan niya ang kanyang bugtong anak. Ito ay regalo sa atin ng Ama upang hatulan yung mga kasalanan na ginawa ni Satanas sa bawat buhay ng bawat isa sa atin, maging sa mga anak ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maparusahan o hantong sa kamatayang espiritual. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Binihag niya, kinuha niya ang ating mga kasalanan at dinala niya doon sa krus ng kalusan niya. Ito ang inyong mga kasalanan, binayaran ko na. Ang kailangan lamang tayo manalig sa Kanya, makipag-isa tayo sa Kanya, at isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya, at itakwil natin yung pita ng ating mga laman, sapagkat ang nais ng Panginoon, mamuhay tayo sa kabanalan. Di ba ga? Kaya nga ibinigay niya sa atin ang Kanyang banal na Espiritu Santo, dahil ito yung tutulong sa atin upang malabanan natin ang masasamang pita ng ating laman. Sapagkat ang pita ng ating mga laman, pag sinusunod natin ito, tayo ay mamumuhay sa kasalanan. Amen po ba tayo doon? Kaya, hinatulan niya ang kasalanan. Hinandog niya ang kanyang buhay para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya sa oras na tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, at namuhay ka na siya talaga ang Panginoon ng buhay mo, anumang atake ng kaaway sa isip mo na, ikaw ay makasalanan, ikaw ay ganito, ikaw ay gumagawa ka ng ganito. So dapat huwag na po tayong matakot, huwag tayong magkaroon ng pag-aalinlangan, sapagkat ang kasalanan iyan ay binayaran na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pinatawad na tayo. Amen? Kaya kung may humahatol sa iyo dahil sa ating mga nagawang kasalanan nung una, huwag po tayong magpapaapekto, sapagkat yun ay tinig ng kaaway. Pinatawad tayo ng Panginoon, at ang Diyos pag nagpapatawad, ito ay kanyang nililimot. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi sa verse 4, ginawa niya ang lahat ng ito upang hinihingi ng kautusan ay may isa katuparan sa atin na mumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Paano ginawa ang lahat ng ito? Ginawa niya ang lahat ng ito upang yung hiningi ng kautusan ay maisa katuparan ng bawat isa sa atin. Kasi hindi nga po natin kayang lakaran ang batas ng Diyos. Lahat tayo ay sumusuway doon. Sabi sa ibang talata ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Sino ba rito ang perfecto? May perfecto ba rito? Kahit nga yung pangalan na perfecto, di makulangan. Ang apelyido niya, di makulangan, pangalan niya yung perfecto, hindi pa rin po yung perfecto. Hanggat tayo ay nasa laman. Ang laman natin, nagwawala yan, nagpupumiglas yan. Pero kung tayo nakipag-isa kay Kristo at nasa atin ang kanyang banal Espiritu Santo, kaya nating labanan ang pita ng ating laman. Hindi sa sarili nating lakas at karunungan, kundi ito ay sa lakas at biyaya ng Panginoon sa atin, sa magitan ng Holy Spirit na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya sabi rito, may isa katuparan na natin ang hinihingi ng kautusan dahil sa Holy Spirit na siyang tutulong sa atin upang makalakad tayo doon sa batas ng Diyos na nais niyang palakaran sa atin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Hindi na tayo kontrolado ng laman pag ang Holy Spirit ang siyang nagkukontrol sa ating mga buhay. So, nasa iyo yan. Choice natin yan. Anong gusto mo? Mamuhay tayo sa laman o mamuhay tayo ayon sa Espiritu Santo? Kaya, piliin po natin kung ano yung mabuti. At ang mabuti, ang tayo ay magpakontrol sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Sabi rito, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Kasi pag ikaw ay kontrolado ng iyong laman at hindi natin yan isinusuko sa banal na Espiritu Santo, yan po ang maghahari sa ating buhay. Kung saan niya nais na tayo ay dalhin upang mabigyan ng kasiyahan yung ating laman, tayo po ay kaya niyang bitbitin. Bakit? Sapagkat hindi natin, pinili natin na tayo ay kontrolin ng ating laman. So, ang sabi rito, pag tayo na humaling sa mga bagay na ukol sa laman, wala po tayong panahon para sa mga bagay na espiritual. So, ang buhay natin sa araw-araw, uubusin natin sa mga bagay na mundong ito, sa mga kalayawan,
sa pagpapayaman. Hindi naman masama ang magpapayaman, pero kung ikaw ay naging Panginoon na yan ang buhay mo, hindi din po yan kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya ang kailangan po natin, hindi dapat tayo nauhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, sapagkat yan ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Magdadala yan sa atin sa isang magulong buhay. Pag yung laman natin ang ating pairalin, pag yung laman natin yung ating sarili, ang maging Panginoon ng ating mga buhay, sapagkat iba ang katwiran ng ating laman. Yan ay salungat sa nasa ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya ang hinihiling sa atin ng Panginoon, tayo ay magsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Yung patuto kanina ni Sister Tess, anong sabi niya? Na kung ikaw ay lagi kang makikipagbarkada at sumama sa mga magtutungit, maging magtutungit ka na rin. At habang buhay ka ng magtutungit, kung hindi ka lalayo sa mga taong magsusugal. Kung ikaw ay laging nakikisama sa mga tao na maglalasing, magiinom, gano'n na rin ang buhay mo, maging magiinom ka na rin. At habang buhay ka ng magiinom, kung hindi ka magdidesisyon sa sarili mo, nalalayo tayo sa mga ganong klaseng tao. Amen? Di ba? Kaya nga sabi ng ibang salawikain, sabihin mo sa akin ang iyong kaibigan, ang iyong mga kaibigan, at sasabihin ko rin kung sino ka. Kasi kung sino yung mga lagi mong kasama, magiging ganun ka na rin. Amen? Hindi bali sana kung sila ay nadadala natin sa Panginoon, ay hindi tayo yung nahahatak nila. Kasi mahirap po yung sarili natin ay mahirap na dali natin sa Panginoon. How much pa po kaya kung may mga tao tayong hinila, naroon sila sa ibaba, naroon tayo sa itaas, hinihila nila tayo. Ano mas madaling hilahin? Yung pahilang pababa o pahilang pataas? Sino mas madaling mahila? Mag-try ka. Nasa itaas ka ng bundok, hinihila ka ng isang tao pababa. Siya may hinihila mo pataas. Sino kaya ang madadaig? Di ba yung nasa itaas? Kasi mas madaling hilahin yung nasa itaas. Kaya siguraduhin po natin na katulad ng sinabi ni Sister Tess, layuan po natin ang mga taong iyan. Pwede tayong makisama sa kanila, pero hindi tayong makisama o makiisa doon sa mali nilang ginagawa. Dahil tayo ay nakipag-isa na kay Kristo at nasa atin na po ang banal na Espiritu Santo. Amen? At ang Holy Spirit ay hindi dapat natin bigyan ng kapighatian. Dahil ang Holy Spirit ay napipighati po siya pag yung ating laman ang siya nating sinusunod. Kasi nga po magkasalungat yan, magkalaban yan, dalawang yan. Parang puti at itim yan. Na hindi natin pwedeng pagsamahin. Parang langis at tubig yan na hindi natin pwedeng paghaluin. O liwanag at dilim na hindi natin pwedeng pagsamahin. Pwede bagang pagsamahin ang liwanag at dilim? Diba? Hindi. So dapat tayo yung nasa liwanag. At ang kadiliman, kahit anong pusikit ng kadiliman, magsindi ka ng isang malit na kandila, yan ay magliliwanag yan. So dapat maging ganun din po tayo. Magliwanag po tayo sa iba sapagkat nasa atin si Kristo, nasa atin ang banal na Espiritu Santo. At kailanman, hindi tayo dadalhin ng Holy Spirit sa mga maling gawain. Amen po ba tayo doon? Amen. Kung dadalhin niya tayo upang mamuhay tayo sa kabanalan, upang tayo ay magliwanag sa mga tao na nasa ating paligid. Ang sabi po rito, sapagat ang namumuhay ayon sa ilig ng laman ay namaling sa mga bugol na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. So dapat doon tayo magsusumikap sa mga bagay na espiritual. Paano tayong lalago? Paano tayong lalalim sa ating relasyon sa Panginoon? Kung paano mamunga sa atin at makita si Kristo sa ating mga buhay. Kung tayo bagay nasa mga pagbibisyo, makikita ba si Kristo sa buhay natin? Makikita ba si Kristo natin sa buhay natin kung tayo ay nasa mga maling gawain? Makikita ba sa atin? Hindi. So ang kailangan, magsusumika po tayo sa mga bagay na espiritual. So laging aatin tayo sa gawain ng Panginoon, ang ating sama-samang pagsamba sa Panginoon, lagi tayong present, at sa ating pananalangin, huwag nating pabayaan ang ating pananalangin, huwag nating ubusin ang mga oras natin sa mga bagay na nagiging hadlang
upang tayo ay lumago sa ating buhay espiritual. Tayo dapat ay nagbabasa ng salita ng Diyos na hindi lamang pag-araw na linggo tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, kundi ang utos ng Diyos sa atin araw at gabi. Pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga banal na salita upang tayo ay managana at magtagumpay sa buhay na ito. Amen? Sapagkat yung ating espiritu, ang kanyang pagkain ay ang salita ng Diyos. Ang kanyang pagkain ay ang pag-worship sa Panginoon. Ang kanyang pagkain ay ang pananalangin upang siya ay lumakas sa ating mga buhay. So kung hindi tayo nagsusumikap sa mga bagay na espiritual, ang Holy Spirit ay mapipigati dahil tayo ay magiging alipin po tayo ng pita ng ating mga laman at mamumuhay tayo sa kasalanan. So kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo at nasa atin ang Holy Spirit, ang pinagsisikapan natin, ang pinapahalagan natin ay ang mga bagay na espiritual. Kaya salamat sa Panginoon, maulan man, ay narito po tayo at hindi nagiging hadlang ang panahon para pumunta po tayo sa bahay, sambahan na pan. Palakpakan nga po natin ang isa't isa. So ano po ba ang mga hilig ng laman? Matatagpuan po natin ito sa Galatia 5:17. Pabasa nga po, Galatia 5:17. Okay, ako na lang, hindi pa nakikita. Sabi rito, Galatia 5:17, ito po yung hilig ng ating laman. Sapagat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasan ng Espiritu. At ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kaya nga sabi sa kanta, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Bakit? Sapagkat kasi hindi pa po tayo 100% ay sinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon at hindi natin na ang Holy Spirit ang magkontrol sa ating mga buhay. Kaya ano yung ginagawa natin? Sabi rito, kung kayo pinapatubay ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang sabi sa 19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ano yon? Pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay. Karimarim na pamumuhay, yung ikaw ay pwede kang maging holdapper, pumapatay ka ng tao para lamang ikaw lang ay makakuha ng malaking salapi, o ikaw ay kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na karimarimarim, talagang kasuklam-suklam na mga bagay para lamang makamit natin yung mga bagay na gusto nating maangkin natin. Ano pa yun? Kahalayan. So sino pa rito ang gumagawa ng kahalayan? Pagsamba sa Diyos-Diyusan, palagay ko naman wala na dito yan sa atin. Kaso hindi lamang po ang Diyos-Diyusan ay yung ginawa ng kamay ng tao. Pwede rin pong Diyos-Diyusan yung ating mga sarili, yung pita na nga ng ating laman. Pwede rin pong Diyos-Diyusan yung ating asawa, mga anak, magulang, kapatid, o hanap buhay na kung saan pinabayaan na natin yung ating relasyon sa Panginoon, yung ating paglilingkod sa Panginoon at ipinagpapalit natin sa mga bagay na mundong ito. Cellphone, isa rin po yan. Lalo na pag yung wala na tayong time manalangin, wala tayong time na magbasa ng salita ng Panginoon sapagkat naubos yung oras natin doon sa television, sa TV. Magiging Diyos-Diyosan rin po iyan. Marami pong klase ang Diyos-Diyosan, hindi lamang po yung nakikita natin na pinapasan ng mga tao at kanilang pinoprosesyon. Marami pong klase ang Diyos-Diyosan. Yung mga bagay na mundong ito na kung saan doon na natin inuubos yung ating oras sa mga bagay na iyon at wala na tayong time para sa Panginoon upang manalangin at magbasa ng kanyang banal na salita. Pangkukulam, pagkapuot, kaya kung tayo may galit puot sa ating mga puso, iyan din po ay gawa din po yan ng masamang pita ng ating laman. Yung hindi tayo marunong magpatawad. Sino ba rito ang taong may galit at puot sa puso niya na hindi pa nagpapatawad hanggang ngayon? 10 taon na. Namatay na yung taong nagkasala sa kanya hanggang ngayon. Mabigat pa rin ang kanyang kalooban. At tayo rin ang nahihirapan doon. Ayun palang taong yung humingi na ng tawad sa Diyos at pinatawad na ng Diyos, pero ikaw ayaw mo pang magpatawad sa taong iyon. Ay, mabigat ang buhay. Pag tayo ay merong galit at puot, hindi pagpapatawad, mahirap tayong makasundo ng ibang tao. Madali tayong magsikla. Bakit? Sapagkat may galit at puot tayo sa ating mga puso. Ano pa? Pagkagalit. So, yung pagkagalit.
Di ba ang sabi na ibang talata ng Biblia na pag tayo nagagalit, huwag nating hayaang malubugan ng araw. So, dapat alisin natin yung ating galit. Kung kinakailangan kausapin natin yung tao, kakausapin natin at ayusin natin kung ano yung mga naging problema. At magpatawaran. Paninibugho. Sino rito ang mapapanibugho? Ano ba yun? Seloso. Siguro may wala na dito yan. Kasakiman. Pagkakababahagi. Pagkakampi-kampi. Pagkainggit. Paglalasing. O sino rito ang naglalasing pa? Wala na. Wala na dito yan. Sabihin niyo, wala na dito yan. Ano pa? Walang taros na pagsasaya. Ibang walang taros na pagsasaya. Ibang mga lasing na. Umakyat na sa lamesa at nag-body language na. Gumagawa na ng mga parang kabastusan na mga sayaw. Isa po yan sa walang taros na pagsasaya. Kumbagay, kontrolado na sila ng kanilang kasiyahan. Gumagawa na ng mga hindi maganda. Yung may mga kalayan ng nagaganap sa kanilang kalagitnaan. Ano pa? At iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad nung una hindi tatanggapin sa karya ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So pag tayo gumagawa ng ganitong bagay, ito ay hantong sa kamatayang espiritual. So talagang ang buhay natin ay wala pa sa pakikipag-isa sa Panginoon at hindi pa po tayo kontrolado ng banal na Espiritu Santo. So ang kailangan ang makita sa atin, talagang ang Panginoon ang naghahari sa ating buhay, sa puso't isip natin, sa kung ano yung at lumalabas sa ating mga bibig. So ang Panginoon dapat ang makita at mahayag sa buhay natin at ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Hayaan natin na siya po ang magkontrol sa ating mga buhay. Kaya pagkagising sa umaga, sasabihin mo, Holy Spirit, sa maghapong ito, ikaw ang magkontrol sa aking puso't isipan, kalooban at damdamin. Kasi pag sinabi natin iyon, ang Holy Spirit ang bahala doon sa mga gawa ng kaaway na haharapin natin sa maghapong iyon upang mapagtagumpayan natin iyon na kung saan ang Diyos ang mabigyan natin ng kaluguran. Amen? So kaya napakahalaga na naalisin na po natin ang mga gawa ng ukol sa laman. Amen? Amen po ba tayo doon? O palakpakan nga po natin ang ating mga sarili. Ano pa? Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Kamatayang ano? Kamatayang espiritual. At minsan maging sa physical po. Dahil pag naumaling tayo sa laman, naroon na tayo ay gumagawa ng kasalanan at minsan ito ay magdadala ng kapahamakan sa ating buhay at sa ating espiritual na buhay. Ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubuga ng buhay at kapayapaan. Tunay nga naman, pag tayo ay nagsusumikap tayo sa mga bagay na ukol sa espiritu, tayo po ay makakaranas ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa ating mga buhay. Sapagat ito yung maglalayo sa atin sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng kaguluhan. Ibaga, pag tayo ay namumuhay tayo ukol sa banal na Espiritu Santo. Siya yung magtuturo sa atin. Kasi ang katungkulan ng Holy Spirit sa atin, siya yung ating dakilang guro, patnubay, tagapag-aliw, counselor, at katulong natin. So siya yung nag-guide sa atin sa mga nangyayari sa buhay natin. Siya yung magtuturo sa atin kung paano natin yung tugunan ng tama. So kung tayo ay guide ng Holy Spirit, puspos tayo ng Banal Espiritu Santo, ano man yung mga tukso na ilagay ng kaaway sa puso't isipan mo sa iyong harapan, hindi mo yan sasakmalin, hindi mo yan papatulan. Di ba ga? Dahil ang Holy Spirit ang nagkukontrol sa buhay natin. Kaya maranasan natin na ito ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Buhay na may payapa, na may kagalakan dahil sa banal na Espiritu Santo. Verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Diba kasi pag tayo nga po ay namumuhay ukol sa laman at sinusunod natin ito, hindi natin kayang sundin ang mga utos ng Diyos. Halimbawa, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, hindi tayo maninirang puri, huwag tayong makipag-away, huwag tayong maglalasing, o ba't nga paglalasing na laging nasasabi iyan. Sorry po sa natatamaan. Hindi lang yan, marami pa na mga kasalanan, na mga kahalayan, pagkainggit, insecurity, selos,
Yan po ay mga ukol po yan sa laman. Ayun po yung magkukontrol sa atin at hindi natin kayang sumunod sa mga utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, ibigin natin siya na buong puso't isip, lakas, kaluluwa. Mamuhay tayo sa kanyang kabanalan. Ang iyong ikapitong araw, ibigay natin sa Panginoon para siya ating sambahin. Sapagkat yun ay tatak niya sa atin na tayo kanyang mga anak at siya ang Panginoon ng ating mga buhay. Kaya tama, sa ating Mika, pag dinadaanan ka ng katamaran para sumimba, ay wag mo yung paghariin, wag mong sundin iyon sapagkat ikaw ang natalo doon. Amen? Kaya panalo ka, Ate Mika, at ang pamilya mo dahil pumunta kayo dito kahit na maulan at hindi maganda ang panahon. Na mas pinili nyo pa rin na pumunta sa bahay sambahan upang sumamba sa Panginoon at mag-aral ng kanyang banal na salita. Okay. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Kaya kung tayo ay namumuhay sa laman, kailanman hindi tayo maaring kalugdan ng Diyos. At pag hindi tayo kinalugdan ng Diyos, mabigat ang pagpapalang dadaloy sa ating mga buhay. Di ba? Ang mga kinalulugdan ng Diyos, sabi niya, pag ikaw ay kinalugdan ng Panginoon, maging ang mga kayamanang nakatago o mga ginto ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Naalala mo yung topic ko ng mga nakalipas? Kaya, kung tayo ay namumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon, kaluluran tayo ng Panginoon, yung mga pangako niya sa atin, doon sa mga kinalulugdan niya ay ibibigay yan sa atin ng Panginoon. So, kung ikaw ay naghihirap at dahil kinalugdan ka ng Panginoon sapagkat tayo ay namumuhay sa Espiritu, tayo ay kalulugdan ng Diyos at dahil doon yung mga pangako niya ng mga pagpapala para sa kanyang mga anak ay ipagkakalob niya sa bawat isa sa atin. So, sino rito ang gustong makaranas na maginhawang buhay? Ang susi ay mamuhay tayo na maging kalugod-lugod sa Panginoon. At pag tayo kinalugdan ng Diyos, hindi lamang po tayo ang pagpapalain ng Panginoon. Ito ay pangako niya na pag tayo kinalulugdan ng Diyos, maging sa ika-1,000 lahi natin ay kalulugdan ng Diyos. At pag tayo kinalugdan ng Diyos, sigurado na tayo ay pagpapalain ng Panginoon at maranasan natin ang kanyang mga pagpapala, siksik, liglig at umaapaw. Pero pag tayo hindi namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, dahil ang sinusunod natin yung ukol sa laman, upang bigyan natin ito ng kasiyahan, ay mga aasahan na yung mga pangako ng Diyos. At sa iyong mga anak, maging sa mga magiging apo mo, ay tatanggap ng mga pagpapala na galing sa Panginoon, ng mga pangako niya sa mga tao na kanyang kinalugdan. Kaya kung nais natin na tayo kalugdan ng Diyos at yung mga darating pa nating salinlahi, mamuhay po tayo ayon sa Espiritu Santo. Magsikap tayo na lumago tayo sa ating buhay espiritual. Huwag po tayo manatili na lang sa anumang kinalagyan natin ngayon. Dapat dumiin pa tayo. Kumbaga, sumisid ka na sa kalaliman. Sumisid na tayo, sama-sama tayong sisisid sa kalaliman ng ating buhay espiritual. Amen? Huwag nating hayaan na nandun lang tayo sa ibabaw. Kundi talagang magpakalalim na tayo. Magpapuspos na po tayo sa banal na Espiritu Santo. Amen? Sabi sa verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nanan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. So kung ang Espiritu ng Diyos ay wala sa isang tao, ang sabi nito, hindi siya kay Kristo. Hello? Kaya pag ang buhay natin ay salungat doon sa nasa ng Banal Espiritu Santo at doon sa daan na pinapalakaran sa atin ng Panginoon, wala talaga sa atin ang Panginoon sa buhay natin. Siguro'y Panginoon lamang siya ng ating mga bibig, pero wala talaga sa ating puso, wala sa ating isipan. Bakit? Sapagkat hindi ito nakikita sa ating mga buhay sa araw-araw. Hindi talaga nakikita ng Holy Spirit ang siyang nagkokontrol sa ating buhay sa araw-araw, sa ating puso't isipan. Kasi minsan pag nagagalit tayo, may lumalabas pa rin ng mga PI. Sino pa rin itong nagmumura pa? Wala na siguro. Meron pa ba? Dapat po maalis na sa atin iyan. Hello? Sapagkat yan po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon at hindi yan galing sa banal na Espiritu Santo. At hindi na dapat yan marinig sa atin, yung mga PI na yan, yung mga masamang pananalita. Hindi na dapat yan marinig sa atin sapagkat tayo nga po ay ang Holy Spirit ay nasa ating mga buhay. Verse 10, ngunit kung nasa inyo si Kristo bangabat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan,
Buhay naman ang iyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Anong sabi rito? Kung nasa atin na ang Panginoon, bagamat tayo ay patay na ang ating katawan sa kasalanan, bakit patay na? Dahil hindi na siya ang nasusunod sa buhay natin, hindi na siya ang naghahari sa buhay natin, hindi na siya nagkukontrol sa buhay natin. Kaya tayo, ang ating katawan ay patay na sa kasalanan, sapagkat ang nabubuhay sa atin ay si Kristo na o si Yahushua. At ang banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin upang yung kapangyarihan ng Panginoon sa gitan ng kanyang banal na Espiritu Santo ay makita at mahayag sa bawat isa sa atin. Amen po. Kaya, kumbaga patay ng ating katawan sa kasalanan, buhay naman ang ating espiritu dahil tayo nga po ay pinawalang sala na dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Kung naghahari sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din yan ang magbibigay ng buhay sa inyo mga katawang mamamatay sa gitan na kanyang Espiritong nanahan sa inyo. So kung ang Panginoon o siya'y namatay, siya'y binuhay ng Espiritu ng Diyos, tayo rin po na yun din po ang magbibigay buhay sa ating katawang mamamatay. Samgitan din po ng Espiritu Santong nananahan sa bawat isa sa atin. Amen. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mabuhay ayon sa laman. So, kung tayo nakipag-isa na kay Kristo at nasa atin ng Holy Spirit, hindi na dapat tayo alipin ng hilig ng ating laman. Tayo lang po nakakaalam nun. Maring hindi na natin kilala ang isa't isa, hindi natin nakikita ang ginagawa ng bawat isa sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Pero yan po ay nakikita ng Panginoon, hindi natin pwedeng itago, ilihim sa Panginoon yung mga gawang mali ng pita ng ating mga laman. Kaya dapat, hindi na po dapat tayo maging alipin na likas na hilig ng ating laman. Hayaan natin ang Holy Spirit ang maghari sa ating mga buhay. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa gitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Tunay nga po, na kung tayo nga po ay pinapatay natin sa gitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng ating laman, mabubuhay tayo. Ano yung mabubuhay sa atin? Yung ating buhay espiritual. Yun ay mabubuhay. Kasi yung mahalaga, sapagkat yun ay pangwalang hanggan iyon. Yung laman natin, yan ay mamamatay iyan. Mabubulok yan. Babalik yan sa alabok. Kaya huwag nating hayaan na yan ang maghari sa buhay natin, sapagkat yan ay may hangganan, may katapusan yan. Ngunit ang ating espiritu, yung ating kaluluwa ay hindi po yan mamamatay. Kaya mabubuhay tayo, magkakaroon tayo ng tunay na buhay doon sa kabilang buhay. Kung tayo ay hinahayaan natin na tayo ay pinaghaharian ng Espiritu Santo na siya yung mabubuhay sa ating mga buhay. Verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya kung tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, sapagkat ito ay tatak niya sa lahat ng mga ligtas na, sa lahat ng mga anak niya. Ang binigyan niyang tatak sa atin ay ang kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya kung tayo ay pinapatnubayan ng Holy Spirit, tunay nga na tayo ay mga anak na ng Diyos. At pag tayo pinapatnubayan ng Holy Spirit, itakwil na po natin ang lahat ng uri ng kasalanan, ang lahat ng masamang pita ng ating laman, na yun ay humahantong sa kasalanan pag yun ay ating sinusunod. Kaya yun po yung salita ng Panginoon na binigay niya sa umagang ito. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay mamuhay tayo sa gitan ng Espiritu Santo. Hayaan natin ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Ang Holy Spirit ang magkontrol ng ating buhay. At hayaan natin na siya ang mag-drive sa ating buhay sa araw-araw. Hingin natin yun sa Kanya na, Holy Spirit, tulungan mo ko, ikaw mag-guide sa puso't isipan ko, kalubat damdamin ko, sapagkat kung hindi natin gagawin iyon, ang pita ng ating laman, yung hilig ng sampitan ng ating laman nang siya maghahari sa ating buhay. At yun ay magdadala sa atin ng kamatayan o ng kaparusahan. So nasa atin iyon kung anong gustong buhay ang nais natin. Kung nais ba natin na magpakontrol sa Holy Spirit o magpakontrol tayo sa pita ng ating laman. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat.